So, hello. Welcome back again sa atin na Book of Life. So, today, mababahagi na naman ako sa inyo ng isang tinatawag na kabutihan ng mahal na Diyos. Na talagang ang mahal na Diyos pag yung ang pagtuo mo, yung talagang relasyon mo sa Kanya is kumbaga nandyan ka, no? Kumbaga, siya lang yung inaasahan mo. Talagang mahal na Diyos, hindi ka pababayaan kahit anong mangyari. Talagang nandyan siya yung gagabay sa'yo, nandyan sa yung talagang step by step na sa ayos ang buhay mo. Kagaya ko, no, na kahit na stroke ko, kahit na ang health ko ay hindi nasa ayos, nanatili akong lumalaban. Ito yung pinil ko sa buhay na kumbaga, na kahit na sa ganitong sitwasyon, lumalaban ho ako sa agos ng buhay sa mundo. Kasi sabi ko sa sarili ko, pag mayroon pang gusto ang mahal na Diyos sa buhay ko, igo ko ho yun. At ako mismo humihingi sa mahal na Diyos na gabayan ako, tulungan ako na makahanda sa sarili ko para sa pagsalubong sa Kanya. Kasi mga kapatid, hindi naman na lihim sa atin ang katotohanan na babalik ang mahal na Diyos, no, for the second coming sa pag-judge niya sa mga buhay at mga patay. Kasi alam naman natin na si Jesus Christ yung unang saksi sa buhay, no, na ang patay ay bumalik. Diba? Si Jesus Christ ang naging unang saksi na kumbaga mga kapatid, sa buhay ng tao, dapat kailangan magkaroon tayo ng inspirasyon. Dito nga sa mundong ibabaw, nagkakaroon tayo ng inspirasyon. Inspirasyon kagaya ng inspirasyon natin sa pamilya, inspirasyon sa buhay natin. How much more na hindi natin gagawing inspirasyon ang mahal na Diyos. Gagawin natin si Jesus Christ na inspirasyon na siya ay babalik, no? Ang Diyos ay babalik, no? Siya ay babalik at makasama ho siya ng mga tao. Siya kasi yung Diyos noon, ngayon, at ang darating magpakailanman. So, ibig sabihin mga kapatid, yun na yun. Si Jesus Christ gagawa na ng kaharian niya dito sa mundong ibabaw. No, sa bulahan o tinatawag na maswerte ang mga napili na makapasok sa bagong lupa at ang bagong langit na inihanda ng Diyos. Pero mga kapatid, hindi ho basta-basta ang pagpasok doon. Kasi kung sa trabaho pa, mayroon din tayo dapat na ibigay na mga requirements. Kagaya lamang na kailangan natin magbago. Manumbalik sa Kanya at kilalanin natin ang totoo. No? Totoong-totoo na ang mahal na Diyos, siya ho ang ating tagapagligtas. Siya ho makakasama natin. Tatanggapin ho natin na si Jesus Christ ay babalik at makasama ho ng mga tao na magtatagumpay. Gagawin ho natin inspirasyon sa kabuhi natin na darating ang araw na ang mundo natin ay mag-switch lang ito. No? Ang mundo natin ay parang yung luma, no? Magbago lang kasi sa bagong langit at ang bagong lupa wala nang dagat at bukas ito maghapon. Kaya lagi kong inuulit mga kapatid, no, na sa buhay dito sa mundo, ang kapaitan, kahirapan at kung ano man ang mga nararanasan natin dito, may katapusan ito. At para magtagumpay tayo, atin lamang labanan ito, nakasama natin ang Diyos para pag nagkaroon tayo ng tinatawag na victory in life, yun na nakakapit na tayo sa mahal na Diyos. Ang relasyon ho natin sa mahal na Diyos, mga kapatid, alam naman natin nga si Jesus Christ, ang Diyos nga Ama, Diyos nga Anak, kag Diyos nga Espiritu na nandito sa atin. Na kumbaga, ang Diyos na Espiritu na nandyan sa iyo, nandyan sa akin, nandito sa atin lahat, oras-oras makatulong yan. Siya ho yung Spirit ni Jesus Christ na nandito sa atin na Diyos ho na buhay, si Jesus Christ. So in way of aklat na buhay, yun ho yung Bible, na kung saan mababasa ho natin sa aklat ng Bible. Sa aklat na Bible, ang mga dapat natin gagawin upang magkaroon ho tayo ng pag-asa ng buhay na walang hanggan. Kung anong ating gagawin, di ba? Diyan ho tayo tumingin sa Bible sa pagbabasa. Diyan kasi natin makikita ang mga kautusan ng mahal na Diyos. Kag mismo ho sa atin, lagi ho natin tatandaan na tayo ho ay makasasala. Wala ho sa atin ang perpekto. Ngunit ganun pa man, hindi ho tayo pwede mag-judge sa kapwa natin kasi si Kristo lamang ang mag-judge sa atin.
Kaya nga mga kapatid, dahil kahit anong mga kabigat ang mga kasalanan na ginawa natin, lahat ho yan ay napatawad na ni Kristo, napatawad na ho ng mahal na Diyos. Ang mga pagkakamali na yan sa buhay natin ay nasa atin na ho yun. Libro ho ng buhay natin yan. Kumbaga yung nangyayari sa kabuhi natin, yun ho ang tinatawag na aklat ng buhay natin na nasulat na yan ni Kristo kasi bago pa naman tayo ipinanganak, alam niya na ho yung magiging buhay natin. Ngunit may free will ho tayo, kung baga, paglaki natin, alam natin ang tama at mali. So doon ho tayo susunod sa tama. Huwag ho natin piliin ang mali na kung saan yun ho yung kamatayan, yung second death na tinatawag. Piliin ho natin ang buhay na walang kamatayan, yung second life. Kaya nga mga kapatid, ang mga pagkakamali na ito, lahat ito napatawad na ni Jesus. Kailangan lang ni Jesus, hindi ho tayo mananatili na namumuhay na makasalanan. Kasi lagi ko talaga tinatatandaan mga kapatid, yung sinasabi ni Jesus na ang bagong langit at ang bagong lupa, at hindi makapasok doon yung mga tao na hindi pa nagsisisi sa mga pagkakamali. Kaya nga mga kapatid, isa rin sa pamaraan ng pagsisisi natin yung araw at ang gabi. Sa gabi bago tayo matulog, kailangan natin magsisisi na ating mga kasalanan. Mag-heart-to-heart talk tayo kay Jesus. Mangayo tayo ng patawad. Para sa pagtulog natin, yun ay malinis na yung ating isipan, ang ating puso. Pagka umaga, magpasalamat ho muli tayo sa Kanya. At gagabayan niya tayo sa araw-araw na lahat na alam naman ho natin na again, makagawa naman ho again tayo ng mga pagkakamali, mga pagmumura, mga pag-iisip, mga something na alam natin na mali. Pero dahil tao lamang tayo, hindi ho natin maiwasan yon. So para malinis na naman yung isipan at tagipusoon mo na ginatawag, pagkagabi bago ka matulog, you can talk to God. Kausapin mo si Jesus, kausapin mo ang mahal na Diyos. Nagkakamali ka. Tao lang kasi tayo mga kapatid. Ako nga, minsan, hindi na nga ako makapag-pray sa Kanya, pero kahit nakahiga ako sometimes, yun, kinakausap ko si Jesus. No? Pero kailangan talaga, pag mayroon tayong mga pagkakamali na nagawa, kailangan talaga natin humingi na tawad bago tayo magtulog. Kasi yung mga bagay na yan, yun yung gustong-gusto ni Jesus, yung lagi mo siyang kinakausap, yung lagi mo siyang kinakausap sa mga bagay na kahit hindi natin sasabihin, alam niya naman yan eh. No? Alam ni Jesus na hihirapan tayo, pero gustong-gusto niya marinig na kinakausap natin siya. Diyan pumupunta ang tinatawag na gabay ng Holy Spirit sa buhay natin. Mga kapatid, napakaganda ang buhay na kasama si Kristo. Napakaganda ang buhay na kasama natin ang mahal na Diyos. Kahit sa sarili ko mga kapatid, bliss ako kasi kahit namimigat yung katawan ko, kahit to may karamdaman ako sa health, patuloy ako na parang normal tingnan. In the half na yung katawan ko ay hindi maganda. It means so mga kapatid, that is a blessing. Kasi kahit na mahirap yung pakiramdam mo, masama yung pakiramdam mo, lumalaban ka sa agos ng mundo kasi naniniwala kay Jesus. Yun yung katunayan na ang pagtulong ng mahal na Diyos sa iyo, kahit pa ikaw ay manararamdaman, nandyan, nanatili kang lumalaban, nanatili kang nagtatrabaho sa mahal na Diyos. Yes mga kapatid, like, alam nyo, kahit na yung sinasabi na, siyempre post-stroke tayo na tinatawag, yung mga agi ng pagka-stroke natin nandyan, yung half body natin na hindi magandang health natin, yung mga bagay na hindi maganda, pero mga kapatid, lumalaban ho ako, kasi alam ko, may purpose sa mahal na Diyos, no? Hindi natin kailangan na palungkot-lungkot, go natin, masaya ho tayo kasi ang blessing na mahal na Diyos na natili sa atin. Amen? Amen.